listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Let's come before the Lord po. Panginoon, aming Ama, sinasamba ka po, Panginoon. Pinupuri ka, Lord God. Nataas po ang iyong pangalan, O Lord God, aming Ama. Sambahin ka, Panginoon. Ikaw po ang dakila, Panginoon, O Lord God, ang kataas-taasan, pinakamakapangyarihan sa lahat. Purihin ka lamang po, aming Ama. O Lord God, aming Ama, tinataas po sa iyo, dinudulog, Panginoon, ang aming bansa, O Lord. Aming Ama, kaawaan mo po kami, Panginoon, O Lord, ang aming bansang Pilipinas, O Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos, O Lord God, aming Ama. Panginoon, ang kalagayan po namin, O Lord God, the long-standing, O Lord God, na issue, dispute on the West Philippine Sea, O Father, Lord God, aming Ama. Ikaw po ang aming protector, Lord God, ang aming Diyos, O Lord. Wala kaming laban, Panginoon, sa napakalaking bansa. But, O Father, you are our God, O Lord. Ikaw po, Panginoon, ang magpoprotekta sa amin, Panginoon. Ang sasalba sa amin, O Lord God, aming Ama. Wala silang laban sa amin dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, O Lord. Purihin ka lamang, O aming Ama, O Lord. Aming Ama, itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga leaders, O Lord God, mula po sa aming presidente, Panginoon, down to the lowest level of Father, Lord God, aming Ama, sa community, O Father, Lord, aming Ama. At kami po, Panginoon, ng mga citizens, O Father, Lord God, aming Ama, that we act together, O Father, Lord God, for the good of this country, O Father, God, aming Ama. Panginoon, especially in this situation na pagdaanan namin, Panginoon, O Lord, sa bagyo at habagat, O Father. Salamat, Panginoon, na sa pagdaan nito, Panginoon, tinulungan mo po kami unti-unting bumangon, O Lord God. At ang mga nasa lanta, Panginoon, O Lord, samahan niyo po sila, Panginoon, O Lord, na ayusin muli, Panginoon, at magsimulang muli, O Lord. Salamat po sa mga tao, Panginoon, na may puso, Panginoon, na umabot sa bawat isa, Panginoon, O Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon, O Lord. Salamat po sa paghipo mo sa puso ng bawat isa, O Father, Lord God, aming Ama. At O Lord, sana po ay matutunan namin, Panginoon, in this situation, O Lord God, matutunan namin kung paano po, Panginoon, na hindi na po ito mauulit, O Lord, O God. Sa amin po magsisimula, simple, O Father, Lord God, na waste disposal, O Father, Lord, proper waste disposal sa amin magsisimula para po matulungan, O Lord God, ang mga programa ng gobyerno sa flood control, O Father, Lord God, aming Ama. Salamat, Panginoon. And, O Lord God, Panginoon, tinataas din po sa iyo ang aming Church of Father. Simula po sa aming pastor, si Pastor Paulo, at ang kanyang may bahay ni Sister Maura, Lord God. Salamat po sa buhay nila, O Lord God. So wisdom, O Father, Lord God, aming mga binibigay mo po sa kanila para po, Panginoon, mag-guide kami bilang mga miyembro ng church na ito, Father, Lord God. At pati ang pag-abot, O Lord, sa mga tao sa paligid namin, O Father, families, O Father, Lord, around us, O Father, Lord God. Gayun din po, Panginoon, ang aming mga elders, ministries, Lord God, aming mga the workers, O Father, Lord God, mga kita at hindi nakikita, Panginoon, Lord, ng mga workers. Salamat po sa buhay ng bawat isa, aming Ama, Panginoon. Patuloy mo lamang po kaming gabayan, bigyan ng wisdom, O Father, Lord God, at puso, Panginoon, na may paglilingkod sa iyo, Panginoon, O Lord, that everything we do, Lord God, ay para lamang po sa inyo, O God, O Lord. And, O Lord, dinudulog din po, Panginoon, ang mga may sakit, may karamdaman, may pangangailangan, O Father, Lord God. O Lord, ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan, na our great healer and provider, O Father, Lord God. Ikaw po magbibigay ng kagalingan at kalakasan sa bawat isa, O Lord. Alam mo po, Panginoon, ang aming pangangailangan, O Lord. Idinudulog po namin to sa inyo, O Lord God. At ikaw po ang magbibigay ng kaparaanan, O Father, Lord. Paano po namin to lalampasan ng lahat, O Lord God. Salamat po, O Father, Lord God. And we're expecting, O Lord, our individual breakthroughs, O Lord God, para po sa inyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na nakasunod lamang po sa inyo sa palatuntunan mo. Purihin ka lamang po aming Ama, O Lord. Sinasamba kang muli, Panginoon, O Lord. Sa iyo po ang araw na ito. Ayusin niyo po ang aming mga puso na makinig, O Lord God. At sumamba lang po sa inyo, Panginoon, Lord. Ito po ang aming dalangin, O Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen, Lord. Amen. Good morning po sa ating lahat. Amen. Sige po. Handa na po ba tayo magpuri? Amen. By the way, I'm Sister Alma po. And I am inviting everyone na sige po, tayo pong lahat ay tumayo na. At magkamayan po muna tayo. Amen. At sabihin natin, you are blessed. Amen. We are all blessed in the name of God. Amen po. Ano man yung mga naranasan natin, yun ang kagandahan po sa ating mga Pilipino. Binahaman tayo, di ba? Pero may ngiti pa rin. May pag-asa pa rin. Amen po. Ano man yung mga sitwasyon natin, ang sarap ng feeling lalo na pag magkakasama po tayo dito. Amen po. Nawawala ang lahat ng problema. Amen. Amen. Sige po. Sama-sama po tayo. Let's declare how blessed we are through our worship to the Lord. Amen. Sige po, kantahin po natin, blessed be your name. With all our hearts, with all our souls, and with all our strength. Bigay po natin yung the best natin sa Panginoon. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed
sasambahin sa Espiritu at katotohanan, O God. Lord, we will not stop worshiping you because in your presence, O God, there is joy, there is love, there is peace, O God. Salamat, salamat po aming Ama. We are more than complete when you are with us, Panginoon. Salamat, salamat po aming Ama, O God. Yes, O Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love is felt on my feet. Through the storms, I will hold on, Lord, and my feet I will walk on, Lord, that I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. One day, O God, we will be complete. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my heart. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you,
1,000 generations falling down in worship to sing the songs of ages to the Lamb. Yes, so God. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the songs of ages to the Lamb. Let's sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above
a lamb upon the throne, O God. And we gladly bow our knee, O Lord, and worship you alone, O God. For you deserve it, O God. You deserve it, O Lord. Yes, Lord. Forever you will be. He will be. The Lamb upon the throne. Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. Gladly bow my knee. And worship you alone. All together now, forever. Let's declare it to the Lord. Forever you will be. Yes, O God. To Lamb upon the throne. I gladly bow my I knee. gladly bow my knee. I gladly bow my knee and worship. And Worship Him alone. forever, O God. You will be. Forever you will be. Forever Yes, you O will Lord. be. To the Lamb upon the throne. Lamb upon the throne. I gladly bow my knee. I gladly bow So my God, napakasarap knee. purihin, O God. Worship you alone. Forever you will be. Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever Inherit the praises of your people, O God. the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee I gladly bow my knee. and worship you alone. I gladly, yes, O God, I gladly bow my knee and worship you alone. Yes, O God, I gladly, O Lord. I gladly bow my knee and worship you alone. Yes, yes, O Lord, we worship you. We magnify you, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, aming Ama. Salamat, salamat po, O Diyos. We thank you. We glorify you, Lord. Salamat, salamat po, O God. Salamat. Lord, hindi po kami magsasawang purihin ka. Pasalamatan ka sa kabutihan mo. Lord, ang daming nangyari sa nagdaang linggo, Lord. Hindi po namin inakala na may mga ganitong kaganapang mangyayari sa amin, Lord. Pero salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinabayaan. Naririto kami, nakatayo lahat, Panginoon. Ano man yung mga sakuna, Panginoon, pero hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, salamat, salamat po, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Forever you will be. Yes, oh God. Forever you will be. To the Lamb upon the throne. Lamb upon the throne. I gladly bow my knee Gladly bow my knees. and worship you alone.
Salamat po, Panginoon. Morning po. At good morning din sa katabi mo na ngayon mo lang ho nakita o nakita muli. Pwede batiin mo yung katabi mo as if first time mo lang siya nakita o as if matagal-tagal mo na siyang di nakita. Okay, yeah. Good morning. Na-miss nyo ba ang bawat isa? Sana no, nalilook forward natin na ma-meet and greet and be with bawat isa. Kabahagi. Nasa gitna ng kabahagi. Kabaha. Pareho tayong mga dumaan-daan sa baha. Doon sa mga hindi makarelate, okay lang yan. Babahain din kayo. Hindi po. Lahat naman tayo may kanya-kanyang version ng baha. Kaya when I say that, I mean lahat tayo kabahagi. Lahat tayo nanggagaling sa posisyon na may mga bagyo, ulan at baha tayong pinagdaraanan. So, bago ko puntahan yung special prayer item ho natin ho for today, may nakita po ako naka-flash dito. So, I'll get this na rin po announced before I go to the other announcements for today. So, ang atin po mga kababaihan, meron po silang, sabi ni Brother Robert, wow! Di ba? Parang di na tayo binaha, di ba? Wow! Excited pa rin tayo sa buhay, sa gawain ni Lord. So meron po tayong talk on God's economy, walking in obedience. Yan po ay this August 17. Alam niyo po ba? Mali yung time. Kasi umaga ito, no? So ito po Agosto po. Alam niyo po ba na Agosto na po next week? Hindi pa rin ho. So may silip-silip lang si Kuya Jose Marie pero hindi pa panahon. Isang buwan pa. August 17 po, yan po I guess 9 o'clock. 9 a.m. Para sa lahat ng kababaihan, mga ating inaabot ng mga kababaihan as well. Ito po ay topic tungkol sa maganda at mahalaga, always timely topic on productivity and sustainability. Ayan po at ang atin pong speaker ay si Ma'am Corazon Torrevillas Tamase. President and founder of Nature Earth Corporation. So siya po ay babahagi po sa araw na yan. So at least you've been given early notice. Hindi parang baha, walang warning. Kasi ang problema sa baha kasi, total usapang baha naman tayo ngayon. Wala ho talaga. Kahit pag-asa naman magsasabi sa inyo na hindi naman nila mape-predict talaga given their limitations kung gaano kalakas talaga yung ulan na babaha sa atin. So we keep talaga praying and being prepared. At least ito, meron na kayong heads up. August 17 po. Nawa bumaha din ng awareness, ng information, ng equipping, at ng encouragement through this talk. So mapunta po ako sa atin pong special prayer item for the day. Ay yun nga po, sa mga kabahagi. Ayan, what's in a name? Mga kabahagi sa Panginoon. At yun nga, ano po ba ang nasa gitna ng kabahagi kung hindi yung word na baha? Marami ho sa atin mga kababayan ngayon, lalo na po sa atin po dito sa bayan ng Silangan o ng East Metro at Rizal, talaga hindi na bago sa atin yung malalakas na bagyo, ulan at pagbaha. Lalo na yung pagbaha, parang kailan lang po, I cannot believe na it's been 15 years? Mag-15 years na po since 2009 nung tayo po nalubog ng bagyong Ondoy. Sino po rito nalubog ng Ondoy? Sobra naman kayo lahat. Hindi makamalay nyo yung katabi nyo taga Baguio o galing sa ibang lugar noong 2009. Pero marami sa atin kaya hindi na to bago sa atin. Minsan nga po ginawa na lang natin mga biro ito, katuwaan na lang ito. Pero hindi nito inaalis yung takot, pangamba, lalo na po pag umuulan na naman ng malakas o yung atin pong kalungkutan kapag binabaha, pinapasok bahay at kapitbahay natin. I mean, it's a bittersweet, I guess that's what you call it. It's a bittersweet memory and experience para sa atin. At yan na naman nga po sa mga bagay na hindi natin inasahan na marami sa atin, bumaha na naman sa Silangan at bumalik na naman lahat ng alaala pero except na 2024 na, sabi nga nung isang komentarista, ano po ba nagbago 15 years later? May nagbago ba sa Metro Manila sa atin mga infrastruktura at atin much remains to be improved. Biglang dumami na rin ang tao nagsisiksikan sa Maynila at maging sa Rizal. So, ganun pa rin ang resulta. Dahil dyan, tumaas pa rin yung baha at malungkot, marami nalubog sa atin. So, i-update ko lang po, sino rito ang binaha this year? Hindi naman ganun karami ng 2019. Pero meron. Meron. Alam natin, dahil awa ni Lord Jumeral ko,
lumaban yung Meralco. Ako natakot sa kuryente. Kasi yung mga tubig, umaabot na sa mga saksakan ng mga kapitbahay, hindi pa rin pinapatay ni Meralco yung kuryente. Siguro para magmaritesan ho tayo, kamusta na sa'yo? Eto, lubog na kayo. Malulubog na rin. para ho tayo yung magkamustahan. Pero anyway, blessing pa rin, lumaban yung kuryente at data at wifi. Kaya ho nagbalitaan ho tayo at nalaman nga ho natin, may mga kapatiran ho tayo, malamang kapitbahay ninyo na nalubog ho ng baha. Sa kasawiang palad ho ang tawag ho natin dyan. So yun po, bumalik na naman to mga alaalang ito. Ano po ang ating masasabi? Ano masasabi ng Diyos? Sabi natin, ang panalangin natin ng Diyos, nangingibabaw. He is over the storms, the winds, the waters, the seas, and the floods. Ano ho masasabi ho natin? Tayo ho kasi yung parang spokesperson ni Lord sa mga panahon na to. We are the ambassadors of God. Ang daming tao pong nalulungkot, umiiyak, nagtatampo sa Diyos. Ano masasabi natin mula sa isip at puso sa Diyos? Ano nga po ba ang atin hong counsel sa mga tao po sa panahon na ito? Well, ako ba nahirapan in the spirit of our topic today kay Jacob, nakipag-wrestling din po ako in faith kay Lord these past days. Lalo na po sa expression na sa awa ng Diyos. Kasi may tinatanong ako, binaha ka ba, pinasok ba yung bahay nyo, yung tinitiran nyo, yung nirerentahan nyo? Syempre sasabihin mo hindi, tapos syempre dahil po tayo Kristiyano at meron tayong pagtingin sa Diyos, sasabihin natin po, syempre pasasalamat sa Diyos at syempre dadagdag natin sa awa ng Diyos. Yan lang, to be honest po, noong 2009 and then now in 2024, napakahirap minsan, lalo na po sa panahon na ngayon, na sabihin po with all confidence and freedom yung words na sa awa ng Diyos. Kasi ano nga po bang ibig sabihin nun para sa iba't iba sa atin? Ang kwento namin mag-asawa is kami, nasabi namin yung sa awa ng Diyos kasi ho, yung mga katabing street namin, lubog na ho at pinasok. Yung katapat namin, yung tinitira namin, maraming mga bungalow noong 1980s, 1990s din na. Yun ang style ng bahay nun. Wala akong aakyatan ho yung mga yun at medyo pumapasok na ng garahe yung tubig sa kanila. Kami ho, for some reason, yung street namin, yung tingin kong kahuli-hulihang tumaas yung tubig sa subdivision namin. At pangalawa doon, kami ho yung hindi pinasok. So nasabi ko, sa awa ng Diyos. Kaya lang, nung binibitawan ko yung mga pahayag na yan, kaya medyo hindi ko na ginamit ng mga sumunod na araw, kasi napapaisip ako, paano sila? Sa awa ng Diyos, pinasok kami? Paano yung, dito lang, dahil may mga mahal kami sa buhay sa Village East dyan, sa may Felix Avenue, may tabing creek yun. Pagising ko ng alas 3, alas 4 na madaling araw, nakakapit ho sa kable ho at rumaragasa yung tubig kasi bumigay yung riprap. So sa awa ng Diyos, nagsuswimming kami. At buwis buhay kami. Nagmamakaawa sila ng rescue at may lola pa hong nasa likod. So ano ho ngayon ang ibig sabihin ng sa awa ng Diyos? Para sa mga taga-Antipolo, sabi ko sa kanila kanina, sigurado hindi kayo makarelate much kasi dumaan lang yung tubig sa inyo. Although may mga video, di ko alam kung totoo lahat yun, na rumaragasa din yung tubig doon tsaka sa San Mateo. Pero iniisip mo, sa awa ng Diyos, hindi kami binaha, nasa bundok kami. Pero sa isip mo, saan pupunta lahat ng tubig na yun? Dito. Dito sa baba. Sa awa ng Diyos, ligtas kami. Pero paano naman sila? Yung mga nakatira sa condominium, di rin kayo makarelate. Usapan doon sa isang condominium na group, for some reason, member ako ng group na yun. May wifi kayo? Yun ang usapan. Kasi hindi naman sila makarelate kasi hindi sila binabaha. Nasa second floor sila hanggang 12th floor, 15th floor. Hindi sila makarelate sa usaping ito. So, awa ng Diyos, sa condo kami. Kayo, God bless you. I pray for. We have to be very sensitive when we declare such things about the Lord. Parang kay Job lang. Yung 3 kaibigan niya, naalala nyo? Plus yung isa, si Elihu. Ingat po tayo sa mga payo ho natin. Pero alam niyo po, pag tayo yung nagre-wrestle in faith like si Jacob, imbitasyon to ng Diyos sa 2 bagay. Siguro masasabi ko lang sa mga panahon na to, una sa lahat, nawa ho, laliman ho natin ang ating pananampalataya. Hindi na uubra yung baby faith ho sa mga situation na to. Kailangan gumraduate na ho, mag-high school, mag-college na ho yung Kristyanismo natin. Lumalim tayo sa pagtitiwala na mabuti pa rin ho at may ginagawang mabuti ang Diyos sa gitna ho ng mga baha at mga binaha. At pangalawa, lawakan natin yung faith natin. Upang sa gayon matagpuan natin at masabi natin, mayaman ang awa ng Diyos. Yun din po sinabi ko sa Antipolo. Mayaman pa rin po, Ondoy man o Karina,
mayaman ang awa ng Diyos. At ang tao pong nakakaunawa sa kayamanan ng awa ng Diyos ay tao pong nilaliman niya ang kanyang kapit sa Diyos at nilawakan niya ang kanyang paningin. Ano po ang topic ho natin po? Ano title ng series natin? Breakthrough. Na tayo po ay magkaroon ho ng breakthrough sa buhay-buhay natin. Well, ang dami naghahanap ng breakthrough after po what happened nung Monday, Tuesday. Bangon muli, iba sa kanila, mangungutang para ho magsimula muli ng trabaho, ng bahay nila, ayusin nila. Naghahanap ng breakthrough, breakthrough na naman, nasa ng tagumpay, nasa ng pagpapala, nasa ng kaligayahan sa buhay. Tayo po, ang tinitingnan nila, tinatanong kayo ng mga office mate nyo, ng kapitbahay nyo, ano po ba ang mga plano ng Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Tayo po ay iniimbitahan ho na, tayo po ay nawa ho, maniwala pa rin ho at magtiwala at magpahayag pa rin na mayaman ang awa ng Diyos. Na para sa atin ho na mga hindi binaha, ano ngayon ang ibig sabihin ng mayaman ng awa ng Diyos? Ang ibig lamang sabihin ho nun po, matutuho tayo ho magpasalamat ho at mag-appreciate ng bawat pagkaligtasan at bawat pribilehyo na tayo po ay sinasamahan, tinutulungan ng Panginoon. Pero para ho sa mga binaha, at iba ho, papunta ho dito, medyo na-delay ako kasi may mahabang prosesyon ho ng papuntang mukhang sementeryo. May mga namatayan na walang these past days. Kasama na nung baha, may namatay din doon. Ano po ibig sabihin ng mayamang awa ng Diyos sa kanila? Well, yun po. Tulungan natin sila maintindihan ho na mapagmahal pa rin ho, mabuti at dakila pa rin ng Diyos. I suppose tayo po ang magiging kamay at paa ng Diyos, ambassadors of God, na magsasabi sa kanila na sa kabila ng lahat may Diyos pa rin at mahal kayo ng Diyos. Babangon tayo. Bakit? Kasi mayaman ang awa ng Diyos. So pag tayo po ay nagbibitaw ho ng mga ganitong pahayag, praise God, hallelujah, God is good, may awa ang Diyos, nawa ho nang gagaling tayo sa tamang pananampalataya ho. Isang mayaman at malalim at malawak na pananampalataya. And speaking of breakthroughs, whether binahaka o hindi, ang breakthrough sa buhay, ano po ang ating pong pattern ho sa series na to? From brokenness to blessing. Hinahanap natin, saan sila nang galing brokenness? Hinahanap natin ang blessing, ang gawa, ang kilos ng Diyos sa buhay nila. So para ho sa mga tao hong hindi binaha, ano ngayon ang breakthrough nyo sa situation na to? Ano po? Na kayo po, na tayo po ay matuto ho maging blessing. So sa mga binaha, ano naman pong para sa kanila? Na sila rin po, sa kabila ng yaong pinagdaanan nila, dahil sa kanilang mayamang Diyos, puno ng awa, matuto rin ho magbigay ng blessing sa iba. At nakita ko po yan sa Harvest Point. So a quick update lang po sa atin mga ginagawa in response kay Karina at sa Habagat. Marami ho dito po, nagtaas ang kamay, baka may hindi nga nandito dahil hindi makapunta dito, baka naglilinis ang bahay, baka sobrang pagod, sa masakit ng katawan, hindi kayang alaksan, o baka may lagnat o sakit. May mga kapatiran ho tayong kinamusta at ang kwento sa akin ay inalok natin ho ng tulong, ng relief goods. At karamihan daw, hindi ko naman nilahat, pero karamihan daw ho ng sumagot at marami sa kanila, taga rito, dito sa baba, sa Harvest Point sa May Pasig, ang sinabi, wag na lang. Wag nyo na lang kaming abutan. At siguro ang karugtong nun ay ibigay nyo na lang sa iba. Yan yung sinasabi ko pong taong may mayamang awa ang Diyos niya. Kasi alam niyang buhay pa siya, may tirahan pa sila. Laban lang. Pero may mga taong mas walang-wala kaysa sa amin, mga taong walang Diyos at mga taong hindi naniniwalang may Diyos, kawawa naman sila sa panahon na to, wala silang matatakbuhan, wala silang karamay. So kami na lang po ang magiging kamay at paa ng Diyos na aakap sa kanila. Ibigay nyo na lang sa kanila yung para sa amin. Yan yung sinasabi kong mayamang awa ng Diyos. From your brokenness, you become a blessing. Kahit binaha ka. Kahit binaha ka. At doon sa isa pang kwento sa akin po, ito alam na lang, sa outreach ministry ho natin, may 4 o 5 kaming nasa core group noon. Bumaha ho yung blessing mula sa inyo. Ito naman karamihan dito, yung mga hindi binaha. Na nagsama-sama ho ng kanila hong alay na sakripisyo. To give you a praise report, umabot ho ng halos 27,000 ho yung outreach fund natin. 17,000 ay this week lang pumasok. Actually pumasok lang ho, Biyernes karamihan. Kasi nagtawag lang ho tayo Biyernes. Kasi nung Webes, so ulitin natin yung sequence, Monday, Tuesday, baha. Wednesday, walang makalabas. O Thursday, Friday lang ho tayo nakapag-mobilize. Nagkakamustahan tayo, pero yung nakalabas lang yung worker natin. Yung sila Ma'am Sita, binaharin yan. Sila pa yung nag-grocery. Sila Ma'am Presi, binaharin yan. Sila pa ho yung nagtulong to. Sila Kuya Arnel, binaharin ho yan. Sila ho yung nag-organisa ho ng atin hong relief operation today. By the way, palakpakan natin sila.
Yun yung sinasabi ko pong may mayamang awa ang Diyos mo because hindi ko naman sinasabing kakayanin mo lahat o wala kang nararamdamang sakit o kalungkutan, pinasok nga bahay mo. Pero sa kabila ng yaon, nakikita mo pa rin na may mga tao po na mas kailangan po ang tulong ni Lord. At na-overcome mo yung pagod, yung sakit, yung disappointment, kahit lahat ng agam-agam mo about God para ho tumulong sa iba at isa katuparan ng kalooban ng Diyos. Praise God, 17,000 was raised. Friday lang ho until I think yesterday. Tama? Yesterday, Saturday. Mabuti ho ba may awa ba ang Diyos ng Harvest Point? Yung sinasabi po, pag nilawakan natin ang pananampalataya ho natin po, no, talagang masasabi pa rin natin may awa at mayaman ang awa ng Diyos. Ganon din naman ho kay Jacob, yung ating paksa ho today. Kailan ba nag-breakthrough si Jacob nang nagpalit ang kanyang pangalan? Hindi ko po isa-spoiler alert si Brother Manny, yung tagapagsalita today. Pero isa lang pong masasabi ko po, isang breakthrough ni Jacob was yung pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan. Ano po naging pangalan ni Jacob? Siya po ang pinanggalingan ng pangalan ng bansang Israel. At ang ganda-ganda ho ng root ng word na Israel, ano po sa Hebrew. It means, I have wrestled with God and I have prevailed and God has persevered me. Or preserved, di ba persevered? God has preserved me. Galing, swak na swak sa mga nangyari the past days. To those na nalubog at nawalan at even namatayan, you are wrestling with God right now. Ano po? But by the grace and love of God, you will prevail. You will be blessed. Ang mga tao po na kumapit pa rin sa Diyos, kahit nakipag-wrestling, nakipagbuno sa Diyos, sa hirap ng buhay, sila po ay mabe-bless. From brokenness to blessing. The other word po is to be preserved. Doon sa mga pinreserve ni Lord, sa mga niligtas ni Lord mula sa ulan, baha at kamatayan, the same calling, you will be a blessing to others. From brokenness to blessing. Ganda, no? Israel is supposed to be a blessed nation. Alam nila yun eh. Called sila. But ito yung nalilimutan nila. They are called to be a blessing to the nations. Tayong Christians, na tayo pong may personal relationship kay Jesus Christ, what are we? We are blessed. But we also are, number 2, called to be a blessing. At sa kwento ng Harvest Point, dun sa mga nalubog at tumanggi, sa relief pack, they know they're blessed. Doon sa mga nagbuhos ng 17,000, you know who you are. At sa mga nagpray, iba naman sa atin, walang mabunot sa bulsa. We understand. Inambag ninyo prayer, inambag ninyo tulong, inambag ninyo po. Baka yung kapitbahay nyo, kayo naglinis. Then you are now a blessing unto others. You are Israel. Blessed to be a blessing. We are Israel. Blessed to be a blessing. At ang atin pong prayer item po ngayon, hindi po ako, alam ko po, tayo po, pag itong mga ganitong panahon, pinagpe-pray natin, Lord, bless me. But I believe po in Christ Jesus, we are blessed. O ipagpe-pray natin, yung iba. Okay po ba yan? We'll pray that we be a blessing to others, starting from faith and prayer. Ipagpe-pray ho natin, kita niyo po yung mga nasa kaliwa ninyo. Yan po, para ho sa mananalo ng raffle mamaya. Hindi po. Christmas party ho yan. hindi po. Iba ano ho na yun. Usapang, hindi mo na Christmas, crisis mo na ho tayo. So naisip po ng ating outreach ministry ano po, na yung mga nalubog, tumanggi na sila. So ang ginawa ho natin, pinulho natin to at nag-grocery ho sila kahapon. At may mga kabataan, by the way, shout out sa Kalayag ministry natin. Na inayos ho yan dito at sa Antipolo, meron din silang ganitong version na sa Antipolo kanina. At ang gagawin natin, makita niyo po yung title ho ng atin hong outreach activity today. Community Pansit. Pantry. Okay, Pantry. Okay. Wala kalbasa ko, Brother Mar, Pansit. Pantry. So ang gagawin po natin dyan, number 1, ano po, ang puso ho natin, isasaayos ho natin, we are blessed to be a blessing. So ang gagawin mo, yung kukunin nyo po dyan mamaya, ay hindi para sa inyo. Unless, kailangan nyo. Kung kailangan nyo po, kuha lang kayo. God bless you po. Hindi namin pagdadamot sa inyo. Kuha po kayo. Pero pangalawa, sana po karamihan sa atin, ang attitude natin, I am blessed to be a blessing. Kukuha po kayo para sa iba. So sino po ang ibang minimi natin? Kapitbahay ang pinakamadaling isipin po, ano? Pero baka pagpasok nyo bukas sa Lunes, kaskwela nyo, kaopisina nyo, nalubog sa ibang lugar, pwede rin po. So kuha kayo for them. Pangalawa, gaano kadami kukunin namin? Unahan. Balyahan. Hindi ho. Ito, minimake sure ka lang may guideline ho tayo. Kumuha lang po kayo ng sakto lang na pantawid. Ano po?
Hindi na po kami maglalagay ng numero na tigdadalawa lang, mag-set na lang tayo magpakiramdaman na lang tayo, yung based ho sa pangangailangan nung bibigyan nyo. So kailangan lang natin pantawid, ano po, yung mga pang-adobo, yung adobo yan, tumatagal yan kahit 1 linggo sa refrigerator. Yung mga tipong gano'n, ano po, yung mga may panluto lang sila ng adobo. So merong itlog, may suka, may biskwit, may bigas, may corned beef, meron pang biogesic. Ay para sa yung biogesic, baka po may mga nilagnat na pagod na hindi kinain ng alaksan. Ayun po, or allergic sa alaksan tulad ko. Ayan po, meron din po tayong biogesic ho dyan. So mamaya po, pagkatapos si Kuya Manny, busugin ho tayo po tungkol kay Jacob, tayo po yung magiging Israel na ano po, we will be blessed to be a blessing. So kukuha tayo dyan, honesty system na lang po. Mas kilala nyo yung kapitbahay nyo, mas kilala nyo yung office mate nyo, ano po, kayo na pong kumuha. Number 3, at the end of the day, dapat wipe out ho lahat yan. Yun naman ho akin pong matapang na request. Ubusin nyo ho yan para ho yan sa mga ibe-bless nyo. Number 4, at ito po yung medyo challenging. Pag naman inabot nyo ho yan, samahan nyo na ho ng prayer. Pwede ba kita pag-pray? O kaya samahan nyo na something mas personal. Bisitahin nyo na yung bahay. Total, kayo naman maghahatid. At syempre, huwag kalimutan ho, ano po, ipahayag ho sa kanila ang mayamang awa ng Diyos. And of course, sa lahat ng yan, ipahayag si Jesus Christ na kaligtasan nating lahat. Okay po ba yun? Parang kanya-kanya na lang po honesty system. Kung kukuha na nga lang din kayo dyan, maniwala po kayo, masarap ang adobo, pero mas masarap kasama si Jesus Christ every day. So yun po ang atin pong dahilan, yun ang ating kapahayagan. So again, ubusin nyo po yan para ho sa inyo o sa kapitbahay nyo at ka-office mate nyo ho yan. Pero po, sana po, at the end of the day, ang maipahayag pa rin ay si Jesus Christ. Tayo po lahat ay tumayo at ipag-pray natin ang mga nasalanta, nabaha. Pag-pray ho natin ang mga nalulungkot at pagod. Ipag-pray natin ang iba because we are called to be a blessing. Aming Diyos, aming Ama, we offer ourselves to you this morning, Panginoon. Lord, kamusta po ang puso naming mga hindi binaha at kamusta ang mga puso naming mga binaha? Meron po ba kaming matatawagang mayamang Diyos? Diyos na puno ng mayamang awa. Tulad po ni Jacob, Panginoon, I invite lahat ho ng mga naghihirap ngayon, mga nahirapan, pinasok ng tubig, nalulungkot, nalulumbay. Wrestle with God. Makipag-wrestling kayo by faith sa Diyos. At Lord, sabihin nyo sa Diyos, Lord, bless me. Because I believe that you are my God. I believe in Jesus Christ as my Lord and Savior. I believe, God, you are Emmanuel with us through the storm. Bless me. Do not leave me. Do not abandon me. Umiyak po kayo sa Diyos. Humiyaw kayo sa Diyos. Kumapit kayo sa Diyos. Wrestle with God until makita nyo ang blessing sa buhay nyo. Para sa mga hindi binaho dito, remember, tinawag din kayo ng Diyos tulad ng pagtawag niya sa Israel. You are called to be a blessing. Na pag sinabi niyong naligtas kami, hindi kami binaha, salamat sa awa ng Diyos, isipin ninyo para kanino ang awa ng Diyos. Sino ang nangangailangan ng awa ng Diyos? Sino ang mas nangangailangan ngayon ng awa ng Diyos? At huwag niyong itigil sa amen ng prayer ninyo na hindi kayo binulabog ng Holy Spirit, na hindi kayo makikiisa sa Harvest Point as we bless those around us. So Lord, Holy Spirit, kami ho na hindi pinasok ng tubig ang aming bahay, sa awa ng Diyos, bagabagin niyo kami na maawa sa iba sa ngalan ng Diyos. Bagabagin niyo po kami. Bagyuhin niyo po ang puso namin kung kami po ay nalulumbay at kami po ay nabubulag sa mga bagay ho ng Diyos. Ng Panginoon, lahat po kami dito, whether binahaman o hindi, ay magsabi na mayaman ng Diyos. Mayaman ang awa ng Diyos. Now I pray for this humble offering. Salamat sa lahat. Nagbigay, nagambag, nanalangin, nagbanat ng buto para buuin lahat ng relief packs na ito. Lord, in Jesus' name, Lord, gagamitin niyo po ang mga ito para iparamdam ang inyong awa sa iba. Ipakita nyo sa isip ng bawat nandito, sino ang aking kapitbahay na pinasok at ngayon pagod na pagod sa kakalinis? Sino ang aking kaopisina na hindi pa pasok bukas kasi pagod na rin sila? Sino ang mga kapitbahay kong mababaon sa utang dahil na-wipe out ang kagamitan sa bahay? Sino sa kanila ang na-wipe out ang sari-sari store? Sino sa kanila ang nagtatampo at nagrereklamo sa Diyos because nung panahong nanalangin sila, nalubog sila? Kawawa naman po yung mga walang Diyos. Wala na ho silang madarsalan.
sa panahon ng pangangailangan nila. Panginoon, ipakita niyo yung mga mukha nila sa amin. Ipakita niyo na rin yung address nila, cellphone number nila, ang puso namin, Lord. After the service, contact ka agad. Dial ka agad. Ano ba naman ang isang simpleng message, DM o call? Sabihin mo, kapatid, may regalo ang Diyos sa'yo. Nandito kami para sa iyo. Pupunta ako sa iyo, papagrab ko yan sa iyo, pero ang kalakip niyan ay panalangin at pagbabahagi na si Kristo ang awa ng Diyos na kailangan nating lahat. Na mahal ka ho ng Kristo Jesus at binigay niya ang sarili niya sa krus ng Kalbaryo para ho ang bagyo at baha ng kasalanan ay mawala sa buhay natin at dumaloy ang pagpapala ng Diyos. So Lord, nawa ho maging tagumpay ang outreach na ito. I pray, your advanced movement, Holy Spirit, na lahat ng datampuan, Lord God, lahat ng pupuntahan ng mga relief pack na ito, ay makakakilala sa Diyos. Paano ko po alam ito? Kasi Lord, yung kukuha dyan mamaya, ay bibigyan nyo ng anointing and power of the Spirit. Ang buong tapang, ipahayag. Buong pagmamahal, malasakit, ipahayag si Kristo sa kanila. Salamat sa Harvest Point, Lord. Sa panahon ng kagipitan, itong church na to, itong mumunting, simpleng church na ito, subok ko kami, Panginoon. Nasubukan na naman kami, napatunayan na naman buhay ang Diyos ng Harvest Point. Sa mga taong tumanggi sa relief pack para ibigay sa iba, salamat, Lord, sa kanilang enduring spirit. Sa lahat na nag-ambag, kahit yung mga binaha at nag-ambag pa, yung pambibili mo ng alam ng grocery mo, babinigay mo sa iba. Lord, pagpalain niyo po sila. Bless this church and lahat ng churches na ngayon gumikilos, gumagalaw to be a blessing. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. So mamaya po, meron tayo ho dyang plastic. Ano po, wag na kayo maging plastic. At magpakatotoo na ho tayo. Bahagi na ho natin si Kristo sa iba. Ngayon po, tinatawag ko po ang isa ho nating, ito po, laman ng prayer ko po kahapon ng umaga ito. Actually, Biyernes pa ng gabi kasi pinasok din sila. At ang bukang bibig niya sa group chat ng elders, yung topic today, breakthrough. Di ko lang bakit yun ang kanyang bukang bibig. Siguro kailangan ng breakthrough kasi sobrang kapal ng putik. Kailangan ng breakthrough ni Sonrox. Pero ultimately, syempre po sa dami ng pinagdaan ng mamang to, may rami na ho siyang bagyo kahit bago pa dumating yung Ondoy, binagyo na po to at pamilya ho niya. Siyempre, ang prayer siguro niya, Lord, magpakita na naman kayo ng bagong milagro. Magparamdam na naman ho kayo. Magregalo na naman kayo ng breakthrough. And I believe through this message, nagpakita na naman ang Diyos sa kanya. To talk us about the man who wrestled with God, let's welcome Brother Manny. Maraming salamat sa praise report, Brother Pau. Actually, kahapon ako ay nagpe-praise the Lord. At naging ugali ko na every Saturday to be present sa ating morning watch, dawn watch. So hanggat kakayanin po, since it was established sa ating simbahan, ay ginawa ko ho, panata na ho na hindi ho makapag-absent and to be a partner with Ate Sen, who is the author of our dawn watch every Saturday. So with that, after my prayer yesterday, Saturday, tapos na ho ang ating dawn watch at ako ay nagme-meditate pa ng konti sa salita ng Diyos about breakthrough. So one of the message po ni Elder Sen sa atin is really this week is a long week. True enough, talagang mahaba ho itong linggong ito, lalo na ho sa akin. I was really praying to the Lord God, talagang sakit pa ho ng katawan ko ngayon. And nung nagbabasa pa ho ako ng Bible kahapon, in my bed sa aming kwarto ay may nag-ring ho na telepono. Sabi niya, Badamani, meron yatang nag-doorbell sa inyo. Sira ho yung doorbell ng bahay dahil nag-grounded na yan. Ganun po ba? O, sige, lumabas ako. Paglabas ko, nakita ko nga yung mama. So, may nagpadala ho sa inyo, kinuha ko ho. Sabi ko, salamat ha. Sabi niya, sir, sandali lang, meron pa ho. So, bumalik siya sa kanyang motor, binigay pa isa. When I was about to go inside the house, sir, sandali, meron pa ho. Ganun. So, kinuha ko. So, 3. Talagang grabe ho itong tropical depression. Initially, until finally, ito ay naging typhoon na ho. So, pasok ko ako ng bahay, and true enough, yung akin nung kasama sa bahay ay nagkasakit din ho. Binaha ho ang kanyang tahanan,
isang maliit na kubo ho, malapit ho sa creek. At talagang grabe yun, dinanas. And eventually, siya ay nagkasakit din. So, na siya ay nagkasakit, she was on my mind. Talagang hirap pa rin ho kami the whole week dahil siyempre sino magluluto and everything. Buti na lang, medyo nakapamalengke yung anak ko, kaya meron. Nung nasa loob na ho ko ng bahay, sabi ko, grabe si Lord, ano. Nung nilagay ko sa lamesa, nakita ko, wow, meron akong soup. Tapos sabi ko, thank you Lord, thank you, dahil meron akong hamburger. So nung kinuha ko yung hamburger, ang gusto ko sana, isa o dalawang hamburger lang. Pagdukot ko, aba meron pa naman na kinuha ko. Yung supo to parang para hong baol ho nung matandang balo. Hindi yung nauubos ang sandwich. Sabi nga ng wife ko, napakarami naman yan. Hindi ko alam, pero talagang ganon. When I was about to go back to my room, nakita ko may box pa. So binuksan ko rin the third time. Nung binuksan ko, may mga manok. Ang dami ring manok. Sabi ko, grabe ang tropical depression na Karina and finally into a typhoon. At nakita ko yung baga, tropical. So galing ito ng Tropical Plaza. So sabi ko, grabe. At so naging maayos yung aking buong maghapon with that blessing na galing ko sa Diyos. And para ikwento ko lang sa inyo, tama ang sabi ni Brother Pao kanina na ang nagpadala ho sa akin noon ay isang tao na binaha din ho naman. Hindi na ho ito pagtulong Ang tawag ho rito pagmamahal. Okay ba yan? Siya ho na nahirapan din sa kanyang buhay ay nagpadala pa. Grabe ho. Ang initial nung nagpadala ay PS, bahala na ho kayo. Okay ho ba yan? So, ngayon ay tutuloy ho natin yung talakayan ho natin. What a good example na kuminsan ikaw na ho yung nahihirapan, nababasa. Actually, in my heart, sabi ko, hindi naman ako tatanggap niyan. Okay lang ako. Tawid-tawid na ako rito. Kahit ang laki na rin nung naging gastos at damage sa akin nung Karina na to. So with that, nakita ko ang kabutihan ng pagkilos ng Diyos sa bawat isa atin. I just pray to the Lord God. Talagang lawakan yung pananampalataya. And the Lord, talagang sabi niya, He will supply all our need. The Lord will provide. Kamukha ho nung last na aral natin kay Abraham. He was about to stab Isaac, pero sabi na, do not lay your hands on that boy. Nakita niya yung isang deer, nasabit yung sungay, at yun ang kanyang isinacrifice. Really, the Lord provide always. The Lord provides. Kaya nga pag tinignan ho natin, ang topic natin ngayon, pangatlo na ho to, tinignan ho natin si Abraham, ang haba ho ng kwento niyon, and even Isaac, lalo na ho si Jacob. Ang dami yung kwento sa kanyang buhay, pero may mga ilang bagay na pinick up ko lang para I think, as I pray to the Lord God, makapagdulot man lang sa atin ng inspirasyon dito sa buhay natin, na sabihin natin medyo dami ho nating struggle sa ating Panginoon. And by the way, ito hong ating lesson is yung breakthrough pa rin. It is from brokenness, our brokenness, to the blessing of the Lord God to each and every one of us. Pag tinignan ko ho yung slide ko, minsan kinumpleto ko na ho ito. Talagang hirap na hirap po ako mag-aral. Nagme-message nga ako sa mga elder, talagang linis and everything. May isang turo pa ho ako, talagang grabe ho. So tinignan ko na lang ho ito, kinumpleto ko na minsan yung PowerPoint ko, nakalagay ho rito. There is a lesson from the life of Jacob. Yung from selfishness to blessedness. Really, Jacob was a selfish man initially. Ang pagpapakita ho ng kanyang wicked things sa kanyang puso. So, sige, next page. Pag tinignan ho natin, sabi niya ho rito ay, okay, Actually, itong preaching na to mukhang nagkamali ng senedyo anak ko Sir, pwede ho magpatulong? Bigyan niyo ako lang ibang yung isa ho natin. Kay Sen ito Actually sa Ate Sen, tinuturo niya ho to. Pwede yung magpatulong dito, sir? Sino yung nasa multimedia natin? Si James, nandyan ho ba? Kuya Choi, patulong nga po, sir. Sir, Kuya Choi. Itong message na to, nakita ko, galing kay Ate Sen to. Okay. Nakita na? Sorry. Yan yung sinishare ni Ate Sen. So, minsan nangungopya lang ho kay Ate Sen Okay? So, sige, tuloy natin. Medyo ngarag din si Kuya James nung na-send ko sa kanya to. Medyo late night na rin. Kaya
Actually, itong lesson na to ay ito sinishare ni Ate Sen sa Antipolo ngayon. Okay? Still, we are on breakthrough, brokenness to blessing. Okay, next. Sabi niya rito, what I meant to be, ito yung lesson from the life of Jacob. Sige, konti lang. Yung kaninang bumubuga, yan ho yung sinishare ni Ate Sen. At makikita nyo to dito ho sa ating Facebook Live o dun sa ating Zoom o dun sa Harvest Point. Sige lang, sir. Kaya nakakatuwa ho si God, ano? Actually, yung taong tumulong mo sa akin, binaharin. Pero ang totoo ron, ang nasa isip po niya ay yung still yung pagtulong. Kaya ganda ho nung spirito ho ng God na patuloy ho na ipinibigay ho sa atin na sa Harvest Point. Just imagine these things na pwede natin ito. Ako iniisip ko nga yung kasama ko sa bahay Binaha until na 1 week hindi ho siya nakapasok dahil siya ho ay nagkasakit din. So marami yung karanasan, marami yung experience ang bawat isa ho sa atin dito ho sa nagdaang bagyong ito. Yan, okay lang, konti na lang. So yun po kasi yung PowerPoint ni Ate Sen Yan. Ay, kala ko yun Relax, Kuya James. Talagang ganyan Actually, itong week na to, by the way, may ilang announcement lang tayo. We're about to clean our carpet. So paalala lang sa akin to, ni Elder Sen at saka ni Ate Sita, pinospone natin last week because of these things na nangyari sa ating komunidad, sa ating bansa. So most probably, baka within this week ay maayos din natin ang carpet at malinis together with the aircon. Unahin lang aircon and then the carpet. So ang announcement, sabi ni Ate Sita sa akin, ni Ma'am Sen, paki-announce na rin by the money na sana, wag na ho tayo magdala ng mga pagkain, kape dito sa lugar na ito. So may mga area na lang daw, nagpaplano si Ma'am Sita na bumili nung parang mga mat o mattings na kung ba pwede, doon na lang magkape and then wag na ho nating dadalhin dito. Okay? Thank you at maraming salamat po. Yan, dito tayo. What I meant to be. Ibig sabihin, dito, tinignan ko yung lesson ni Jacob para ho sa atin, para makakonekta tayo ng gusto. Marami ho sa atin, as we read the Bible, ay very much familiar na po dito sa lessons ng buhay o ng kwento ni Jacob sa Bible. Kinuha ko na rin ito. Dapat kay kwento ko na lang, sasabihin ko na lang. Sabi niya rito, there are many lessons that we can learn from studying the life of Jacob dito sa libro ng Genesis that will help us understand our unique purpose. Tandaan natin, each and every one of us, meron nung unique purpose sa atin ng Panginoon. Makikita natin from the kwento of Jacob, makaka-relate tayo as we read the scripture, yung unique purpose ng Lord kay Jacob maging sa bawat isa sa atin. Okay, next page, sir. Sabi niya rito, one of the most compelling aspect of the Bible is how God is constantly working through imperfect people. Unique calling ng bawat isa sa atin, but the Lord God is working to those all who are imperfect people. Kasama ho ako. Nagigets? Jacob, unique calling ng God sa bawat isa sa atin, meron ho yun. Tuklasin ho natin yun. And with that unique calling ng God sa bawat isa sa atin, the Lord God is continuously moving to those imperfect people to do unbelievable things. This is breakthrough o brokenness to breakthrough. It is an unbelievable things. Yung breakthrough na sinasabi ho natin dito, really, it comes from heaven. It comes from God na hindi ho natin kakayanin. Until we break through in prayer as we wrestled with God, only there and then, na makikita ho natin ang pagbabago within us. Kaya nga sabi niyo rito, imperfect people to do unbelievable things. Being flawed ourselves, dami ho nating sabit sa buhay. Aminin na ho natin. Hindi ho natin pwedeng sabihin na tayo ay nagpapakristan-kristan. Until now, there are so many things that we pray to the Lord God na maitawid do natin. We are flawed people. Sabi niya rito, ourselves allow us to make a personal connection sa mga scripture na babasahin natin as we constantly are in need
of mercy and inspiration from God. We admit this utter need. Kailangan natin si God. Kailangan natin si God. Next page, ma'am. Okay? Sabi niya, do not be shaped by this world. Instead, be changed within by the new way of thinking. Then you will be able to decide what God wants for you. You will know what is good and pleasing for Him and what is perfect. Romans 12:2. Familiar. Lagi natin kinukote. The Lord God would like to shape us. Meron akong karanasan na gusto kong hubugin ng Diyos. Pero paglabas ko ng bahay, the world is continuously shaping me. When we say we love God and we honor God and when we say amen to the Lord God, hindi po pwedeng isang paa natin na kay God. Hindi po pwedeng isang paa natin nasa daigdig. Na-gets? Kung may God tayo, kung may Jesus tayo, itodo na ho natin. And take note, alam mo natin yung weaknesses natin. As the weakness and weaknesses that Jacob have, doon tayo titirahin at yayariin ng kaaway. He will always say to us, walang kwenta yan. I've experienced that. When I started reading the Bible, dahil may mga depression ako kung nararamdaman, may mga lumalapit to sa akin, Sir Manny, huwag kang basa ng Bible, maraming naloloko riyan. Erase the Lord na hong tawag sa akin. Born against na ho tawag sa akin. I take all of these things in my heart. As I understand, I was being shaped by God. There are so many things I've surrendered to the Lord. Even the vices, even the music that I have. Malalim mo ako sa rock. Malalim mo. Para mabitiwan ko yon at dalhin ko ang puso ko sa unang salmo, ikalawang salmo, na kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay. Alam na alam yan ni Kuya Choi. Dahil nag-men's fellowship kami, tinugtog ka ganyan. Kaya tuwan-tuwa ako. Okay, do not be shaped by the world. Tandaan mo natin, we are and we will be. Lagi hong tinutukso ng daigdig. Next page, ma'am. Okay, mabilis ba ako? Okay, tama lang. Balik po isa yata. Meron akong Yan. God shape us, but the world also desire to add this design. May design ng daigdig. Gusto niyang idagdag sa buhay natin ito. Okay. Are you aware of when you are being shaped by God or the world? Be sensitive. Maging malalim sa panalangin at pagbabasa ho ng salita ho ng Diyos. Galing ba kay God to? O galing sa daigdig? What is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. Struggle with God. Because you have struggled with God and with men, and you have won. Jacob went from, I do not know, sabi nung first encounter, na nandito pala si God, to, I won't let you go. Gets? I won't let you go. Have the things in your life that God is using to shape you, leading you to a spot where you can't let God go. Next page, ma'am. Okay, sabi niya rito. And finally, God uses us. So the final encounter of Jacob is this. Next, sabi niya rito, sige po ma'am, please. Okay. Then, sa Genesis 35 na ho. Kanina, nagsimula tayo, 26, 28. Then God appeared once more to Jacob after he came back from Padan Aram. And he blessed him. And God said to him, your name is Jacob. You will no longer be called Jacob. You will no longer be called Jacob, but your name will be Israel. So he named him Israel. God also said to him, I am God Almighty. Be fertile and increase in number. A nation and a community of nation will come from you, and kings will come from you. Next, sabi ho dito sa next page, ma'am. Yes, 1 Peter 2:9. Like Jacob, when God wants to use us, He gives us a vision for our lives. He helps us see how we can have an amazing impact. Hindi ho natin kaya. Pero tutulungan ho tayo ng Diyos. Maitatawid ho natin ito, makikita ho natin na magiging payak ang kaligayahan natin sa Diyos. Hindi na mga bagay ng sanlibutan. Kaya ang 1 Peter chapter 2 verse 9,
put this in our heart that we are. You have been chosen by God Himself. You've been chosen. Uniquely created by God. He has a vision for each and every one of us. Kaya sabi niya dito, you have been chosen by God Himself. You're priests of the King. You are holy and pure. You are God's very own. All this so that you may show forth to others how God called you out of darkness into His marvelous light. Out of this brokenness and breakthrough in life. May kanta pa nga ito eh. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Di ba, Kuya? That show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous word. That was Jacob, and that was us. Okay, next. Sige po, ma'am. Keep close watch on all you do and think. Stay true to what is right, and God will bless you and use you to help others. That's 1 Timothy chapter 4, verse 16. Binaha na yung tao. Grabe ho ang inabot. And all of a sudden, that very morning, after my prayer, don't watch. Ba't may nagre-ring yata sa gate ninyo? Meron po ba? Pinuntahan ko. Again, kinuha ko. Sandali lang ko, sir, meron pa. Sir, meron pa. Kaya nang dumukot ako ng hamburger, ay, salamat. Aba, meron pa. Ay, ang dami ho ng hamburger. Kaya pagpunta ko ng CR, hamoy hamburger yan, hindi ho ako yun. Grabe ho. Tinawid ho ako. Hindi na ho pagtulong eh. Pagmamahal na ho ang mga bagay na yan. At yung po na pinag-pray ni Brother Pao kanina ay pagmamahal. Yan ho ay pagmamahal. And I praise the Lord God, wag na ako dyan. Pero kukuha ko, may pagbibigyan ako niyan. Hindi lang naman basta bigay. I will be praying for those people na madadalan ko niyan. That's 1 Timothy chapter 4, verse 16. Next page, ma'am, okay? Sabi niya dito, tignan ho natin to. For the Lord God be able to use us. Number 1, sabi niya dito, what's excuses? Because they make us not rely on God. Marami ho tayong dahilan. Busy ako. Marami akong ginagawa. So on and so forth. I do not know what our excuses is. May Zumba ako. At may kung ano-ano pa ako. No. We are to respect the Sabbath. Naintindihan? What's excuses? Because they make us not rely on God. Kaya ni God to. Is there anything impossible with God? Sabi ko sa number 2, next, sabi niya rito, sige lang ma'am. What's fear? Because it makes us unwilling to live by faith. Kakatakot ang mga bagay na ito. It is faith in God. Faith is the assurance of things hoped for. Certain of things we do not see. Natatakot ako, Do not be afraid. Do not be afraid. Sasamahan ka ni God. As long as you do the noble things, base sa calling and uniqueness that the Lord God has called us, do not be afraid. I will be with you till the end of the earth. Next, sabi niya sa number 3, okay. What's unbelief? Because it makes us unwilling to dream. Pangarapin ho natin. Ito lang naman ang simbahan eh. Mapagtutulong. Hindi ko alam na umabot na pala ng 17 million ba, Bitisita? Yung collection. Hindi ko alam yan. Nakikita ko lang sa GCU ng mga elders. Wow, 17 million na pala. 10 million kay Ate Sen, 5 million kay Ma'am Sita, at kung ano-ano pa. And then here we are. Nagets? Kaya nga sabi niya ho rito, what's unbelief? Because it makes us pangarapin. Hindi ho bawal mangarap. The Lord God talks in dreams. Gusto ko sana sa music team ganito. Gusto ko sana ganito. Pangarapin ho natin yan.
Again, going back to Abraham, the Lord will provide. And number 4, sabi ho niya rito, yes, next, ate. What's pride? Because it makes us unwilling to follow God's lead. Kaya mo. Kaya mo. Until to the point, ubos na ang lakas mo, resources mo, and everything else, taas ang kamay mo, Lord, wala na. Only there and then, that the Lord God can move in our lives. Hindi mo na kaya, anak? O ako naman, opo, kayo naman po. What's our pride? Next, okay? Sige po. Meaning and significance of Israel, Jacob's new name. Sige po, ma'am. Okay, next. God blessed Jacob and gave him a new name. Israel, 32:28 in Genesis. And with it, a new identity. Jacob was no longer to be associated as a swindler and trickster of the past. He was a new creation, filled with God's blessing, with a divine purpose to establish the Israelite nation. Anong ibig sabihin nito? Yung significance ng bawat isa natin. Next page, tingnan mo natin. Okay. Names in the Bible have a bigger significance than they do now. When we gave someone a nickname, we do it for fun kuminsan. Minsan tawag mo niya, Boy Dila. Minsan ang tawag mo rin, nung maliito ako, tawag ko sa akin, Maning Kawali. Kasi bike ako ng bike alas 12. Negrong-negro ako. Tapos kung magsuklay ako, yung pumada ko, nauubos. Ginaganon ko. Ito na si Kawali. Totoo yun. Kaya nung magkita-kita kami, nag-reunion kami, si Maning Kawali para si John Lloyd na. Ayaw niya na naman maniwala eh. O, di ba? Marami yung tawag. Meron akong kaklase din nun, ang tawag, Romeo yun eh. Romeo. Dapil. Bakit Dapil? Kasi ulo niya parang tabingi. O ito na si Dapil. Iba-iba ho ang tawag. At marahil ang bawat isa sa atin, may bansag din. Pero in the Bible, tandaan ho natin, Peter, Simon, pinalitan ng Diyos into Peter the Rock. And even Abraham to Abraham, the father of many nations. And even Sarai as Sarah. It was a princess name. Marami pa pong iba na pinalitan ng Diyos ang kanilang pangalan into a significant things with a lesson. Kaya nga sabi niya rito, when we give some, because we enjoy a certain aspect of someone, but when someone changed a name in the Bible, it was a massive deal. It determines their whole identity moving forward. By the way, ang pangalan ko buo ay Emmanuel. Nung huli nalaman ko, it is God with us. Bakit Emmanuel? Maybe, hindi maybe, it has a meaning. It is not accident that my name will be Emmanuel, for God with us. As a continuous reminder of their encounter and His blessing, God gave Jacob a permanent lead. Kuminsan, may mga bagay na nanatili sa atin for us to understand and tuloy to rely on God. Kasi pag yumaman na tayo ng sobra, pag naging malusog na tayong sobra at marami pang iba, nakakalimutan natin si God. Okay? Kuminsan kailangan natin ng maintenance. For us to understand. Kuminsan kailangan natin ng mga threats sa buhay. Meaning, itong anak ko baka magkaganyan. No. Hindi talaga. It was a worry placed in our heart para maintindihan natin. You continuously pray for your children, for your husband, for your family, for your loved one. But it doesn't mean na ginagawa nila yon. It was being put by God. Do not be complacent with so many things. Continue praying. Baka makalimutan mo si God. Kaya nga at this point in time, I think some part ng Israel, may mga lugar doon, hindi nila kinakain yung litid ng baka, baboy, at whatever animal. Those tradition reminds them yung nangyari kay Jacob. Basta litid, hindi nila kinakain. Okay, so may continuous reminder sa atin ang God. Nandyan lang yan. Okay, next page po, ma'am. Okay. How is Jacob's story relevant today as we conclude? Tinignan natin si Jacob. Ang wrong decision, wrong solution, at saka yung wrong attitude ng buong pamilya. Like Jacob, we can enter a relationship with Christ today by asking forgiveness for our sins and declaring God to be our Savior and Redeemer. Patawarin mo ako, Panginoon.
Kaya nga maintindihan natin, a relationship is a continuous process in our life. Stay connected in the vine. We are the branches. And anything that we pray and ask for, it will be given to us. Ask forgiveness, declaring God to be our Savior, our Redeemer. Bedo process ba? Hindi ho. Every day. Meron ho tayong kaba. Actually, this week, malalim na naman ang prayer ko. I will be on check-up this coming Thursday, and before that, I think Tuesday or Wednesday, meron akong laboratory. Dahul na naman. Meron akong protein discharge. Hindi ho nawawala to. Mahabang panahon na. But the Lord God put those things on my head. Not that it's not healing me, but it is a reminder that I will continuously rely on God. Next page, sabi niya, ma'am, okay. Though admitting our brokenness to Him, God can give us a new life as His children. We can enter into an eternal relationship with Him, full of His blessing and God's promises over our lives. Meron pa ba, ma'am? Meron pa ba ang susunod? Okay. Jacob was able to experience a new identity through his new name, Israel. The same way, we come to know Christ, we experience a transformation. It changes everything, our lives, our thought, our action. Hoping and praying to the Lord God that this is maintained. Meron ho tayong Damascus experience that once upon a time, kinagtagpo tayo ng Diyos. Unti-unti, from an old self to a new creation, understanding that the old is gone and the new has come. Kaya ho tayo nandito. Kaya nga experience a transformation. It changes everything, our lives, our thought, and our action. We can also learn from Jacob's story that people throughout the Bible wrestled with God in not only a physical sense. There's nothing wrong with question and the need to explore the Bible more. Christian faith isn't blind, but rather based on how God has come through us in the past. We can wrestle with Him and still emerge with a new identity. May Bible study ako last week. Nagtuturo ako. After nung magturo, tinawag ako nung isang happy nila ron. But Manny, hindi kasi sandali. Di ba, tinanong niya ako about, baka mamaya, ang bumubulong kay Abraham, di naman si God, si Devil. So, it was not written in the Bible. So sabi ko, ma'am, kung ano yung nakasulat, yan lang ho. And the story is about faith and obedience. Doon lang muna ho tayo. Kuminsan, we are to understand that give us this day our daily bread. Dahil kapag kakabisado na ho natin ang Bible, hindi na ho kayo ka-attend dito. Each day, a new revelation. Nung bago ho akong Christian, may nagtuturo. Sabi ko, ang galing naman ni Sister magturo. Sa kaya niya kinukuha yung tinuturo niya. Natuto kong mag-research. At ang unang reference ko sa Bible as daily bread. May daily bread ako, yung isang page doon yun ang tinuturo ko. Until finally I learned. Dahil pag natutuwa at alam na ho natin ang buong Biblia, basa. Yan ho ang mangyayari ho sa atin. Nagets? Lord, give us this day our daily bread. Lord, anong ibig sabihin mo dito? Kaya ang ganda ho ng ginagawa ni Brother Pao. Meron na tayong mga trainees sa pagtuturo ho. Sabi nga ni Ma'am Sita, I think, natututo kaming mag-aral. May mga bagay, maski ako at this age of di ko alam, pero nakikita ko. Inaaral ko, nire-research ko. Nagets? Itong mga bagay nito. It was a struggle with God. And we will prevail if we just surrender to the Lord God our heart. And that brokenness, kita ko natin, we can break through. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin, aming Amang Banal. Aming Amang Banal. Salamat po, Diyos, sa buhay ni Jacob. And at this point in time in our Christian life, O Lord of God, teach us
to wrestle with you in our works, in our faith, O Lord God, even in our prayer. Tulungan niyo, Diyos, na deep within our heart, this brokenness that we feel, O Lord of God, needs prayer, a deep prayer, and a wrestling with you, O Lord. And we know that we will prevail. We will prevail. Salamat po. Continuously pray for each and every one. Harvest Point Ministry and other churches na itinuturo ang iyong salita. I pray for everyone. There are so many flaws in our heart, O Lord. Patawarin mo kami. Let's talk to the Lord God for maybe a minute. We ask forgiveness, O Lord, to the Lord. Tayo po yumuko, pumikit. Hallelujah. Hallelujah. I pray for everyone. Even to those brethren that until now, kailangan nung magpatawad, kailangan nung magmahal. Sa mga kapatid that needs breakthrough, O Lord of God, in their financial situation, I pray, O Lord. And even those brethren would like to work on the relationship nilang mga mahal sa buhay. That was their brokenness. I pray for them, God. Deliver them. Deliver us, O Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. Salamat, O Diyos, sa nagdaang mga pag-ulan. This time, O Lord God, alam po namin na may pag-ulan ng pagpapala, pagbabago ng puso. Hallelujah. Let's continue to stand as we sing this last song of ours. Let's say it to the Lord. Let the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Ama, nagpapasalamat po kami at walang tigil na taus-pusong pasasalamat sa araw na ito. Palakpakan natin si God. Thank you, Lord. So, sandali lang po, ano? Bago kayo umalis, pwede ba nating erase ang ating kamay towards Brother Boy? His birthday yun niya ngayon eh. Okay? So, okay, pag-pray ho natin si Brother Boy. Sir, dito ka lang. Oo. Dali mo na yan. Yan, Dali mo yung sige. gitara mo. Pag-pray ho natin, makiisa ho kayo. Okay. So, okay. Minsan pa, pag-pray ho natin ang ating kapatid sa celebration niya. Paano ba? We're going to blow a candle. Sige, makisaya ho tayo. Sino ba isang may birthday? Sis Joby. Calderon. Okay. Si Ate Joby, nandito ba? O, naiwan sa Baguio? Okay. Andyan Sige yung ma'am, anak. will you light the candle po? Okay. Sige, sige. Sige. Happy birthday po. Happy birthday, Nyor. Nyor, boy. sa inyo. Maestro. Maestro. Okay, Kuya Boy, dito lang ha, lapit natin. Aming amang banal na nasa langit, patuloy po kagalakan ng aming puso sa aming kapatid Yes. na si Brother Boy Canlas. Salamat po sa kanyang buhay. Siya ay regalo nyo dito sa amin sa Harvest Point. Continue to bless him, O Lord of God, with good health, O Lord of God. And even the needs na pangailangan niya sa araw-araw, Lord, kayo po ang magpo-provide. Salamat po sa buhay, halimbawa ng aming kapatid na si Brother Boy na patuloy na gumagampan ng kanyang gawain sa kanyang uniqueness dito sa Harvest Point Ministry. Continue to bless his life at many fruitful and blessed years sa amin pong kapatid. Salamat po Diyos. Mag-umapaw nawa ang iyong pag-care, kalinga at marami pang iba sa buhay ng aming kapatid na ito. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Picture, picture. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. Okay, sige. Happy birthday, Kuya Boy. May last song pa ba tayo? Meron pa ba? Blessed. Sige. May last song pa raw. Sige po, samahan niyo po kami to all the blessed people of God. Let's sing the song, Blessed Be Your Name. Let's clap to the Lord. Amen. Woo. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow.
goodness making the offering. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You gave, oh God. Give and take away. Yes, Lord. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be. You give, yes, oh God. You Give and take away. Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. My heart will choose to say, Lord, blessed be your Jesus, hallelujah. Salamat po sa inyo lahat sa pagpunta and see you again next Sunday. God bless everyone.